Pakita ko sa inyo, pag na-energize ito magdi-disengage. Ayan. Therefore, ito yung ating starting capacitor na ito. The moment na i-switch ko ito magdi-disengage. Ayan. Tingnan nyo isa. Power on. Yun, mag-disengage. Welcome sa aking YouTube channel. Ngayong araw, iwawiring natin itong potential relay. Okay, ito yung loob niya. Ito yung coil. At kung mapapansin nyo, yung coil natin is nandito sa terminal number 5 at saka terminal number 2. So, ito lang yung supply na kailangan. Terminal 5 saka 2 is ma-energize na ang ating coil. Pag na-energize ito, disengage yung ating starting. Ayan. So, ang gagana lang si running coil, si running at saka si live. So, ganito lang yan para maintindihan natin. Dalawa ang terminal na ginamit. Okay, gawin natin na rin para mas maganda. Dito sa terminal number 2 meron lang dalawa. Ito, dalawa yan ha. Ayan. Sa terminal 1 naman dalawa din. 1, 2. Pero magkadugto yan guys ha. Iisa yan. Sa terminal 5 ito dalawa din. 1, 2. Ibig sabihin, dalawang terminal ang isasalpak natin diyan. Sa terminal 4 naman, dalawa din. Dalawa dyan, dalawa dito, bali 4. Kung mapapansin nyo guys, tatlo lang yung may dot. Ayan, tatlo. Ayan, tatlo. 1, 2, 3. Ibig sabihin itong 4 na to, walang kinalaman ito dito sa tatlo na ito. Okay? Terminal lang yan. Yan, mapapansin nyo kung masisilip nyo sa ilalim, wala siyang kinalaman. Ito, walang kinalaman dito sa tatlo na ito. Ito. Sa madaling salita, pag ito sinuplayan ko ng 220, ayan, sinuplayan natin ng 220 volts. Pag sinuplayan natin ng 220 volts ito, ma-energize na itong coil natin. At itong normally close na to, magno-normally open yan. Yan. Yan ang function ng ating relay. Okay? So, ibig sabihin, ito ay naka-normally close. Ayan. So, pag nakikita nyo yan, so, dito pa lang, makukuha natin ang diagram niya. So, ito, dahil ito ay naka-normally close, ibig sabihin ito ay starting capacitor. Lagyan natin, starting capacitor. Okay, starting capacitor. Yung wire nito pupunta dito. Ayan. Tapos ilalagay na natin yung isang wire nya sa common. Ayun. So, gagawin ko itong common. Okay? Meron na tayong starting. Ngayon, dahil ito ay running, yan, gagawa tayo ng running ha. Running capacitor. Okay? So, isang terminal, ilagay natin diyan, at yung isa ilagay naman natin dito. Oh, di ba madali lang? Oh, tapos na ang connection ng ating capacitor. And then tanggalin natin to. And then next natin mga idol is line compressor natin. So, yung compressor natin is meron tatlong terminal.
Ayan. Terminal. Coil. Coil. So, ito, starting. Ito, running. Ito, common. Ngayon, meron tayong OLP. Ayan. OLP. Connected yan dito sa ating common terminal. At yan, papunta dito sa ating terminal number 5. So, ang terminal number 5 natin, kukonect natin yan. Ayan ang connection niya. So, connected na ang ating common ng compressor. Ang starting naman ng ating compressor, pupunta dito sa running terminal. Yan. Yan ang connection niya. And then, itong running natin, pupunta yan dito. Yung running natin. So, kita natin. Ayan, tapos na ang ating diagram. Ayan, mga idol, ito connected na ito. So, kung mapapansin nyo, ayan, supply, running, lahat ng isang line ng ating capacitor connected dito. Ano na lang wala? Ang wala na lang is yung ating AC. Okay, ang AC natin. So, ito pwede natin gawing line 1 at ito, kunin natin yan, gawin nating line 2 o neutral. Okay, neutral, live, neutral. So, ganito lang kadali kung paano. Ngayon, ipuprove ko na lang sa inyo. Bukas i-actual natin to i-wiring sa compressor. Ito guys, ipuprove ko sa inyo na itong 4 na terminal na ito is walang kinalaman dito, dito, dito. Ayan. Tingnan nyo yung tester natin. Wala. 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 Ngayon, itong 2 at saka 5, yan yung coil natin, meron yan. Tingnan nyo, yun, nagka-reading tayo. Ang reading natin 9.76. Dahil ito ay normally close, magkakaroon din yan. Ayan, meron. Dahil normally close. At papakita ko sa inyo, susuplayan ko ito. Ayan, ito yung gagawin natin live. At yung neutral natin dito. Ayan, at papakita ko sa inyo, pag na-energize ito magdi-disengage. Ayan, i-switch ko ito, magdi-disengage yun. Power on, yun, mag-disengage.